So magandang umaga mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Hagubiao, Mandawi City mga kababayan. So by the way mga kababayan, ito lang ang sasabihin namin sa inyo. So by the way mga kababayan, bago tayo magpatuloy at mag-comment ngayon, nagpaplano ang Kamara na ang administrasyon na ito na impeach ang vice pinakamamahal nating vice president na si Inday Sara Duterte. So bago tayo mag-proceed mga kababayan, so hingin ko lang sa inyo pag-like at share ang ating like and share ang ating video para naman madagdagan ang ating mga subscriber. Mga kababayan, kung mabigat man sa inyong kalooban ang pag-subscribe sa akin at nagpapasalamat din ako na nanood ka sa aking video at naniwala ka sa ating mga sinasabi tungkol dito. By the way mga kababayan, ngayon may tumatakbong impeachment complaint bahin ka about kang Inday Sara mga kababayan. Ito ba ay tama? Ito ba ang tama kung kakagatin ito ng mga Congress at Senators? Tingnan mo mga kababayan ang satisfaction rating ng ating Vice Presidente. Napakataas. Tapos ang administrasyon na ito napakababa. Meaning to si wala ng tiwala ang taong bayan sa administrasyon na ito. Nagtitiwala sila kang Inday Sara. Tingnan mo nga ang nangyari. So ang ibig sabihin mga kababayan, mas i-impeach niyo pa ang administrasyon na to. Paano niyo i-impeach? Kasi ang taong bayan walang nanatiwala sa kanya. Puro promise, budol ng mga salita. Tapos ngayon ang Congress kakagatin ito. Ito mga kababayan, nagbibigay ito ng kahulugan ay hindi dapat ito mangyari na impeach si Sara kasi mahal na mahal siya ng mga tao. Tingnan mo nga ang kanyang ratings, napakataas. I-compare mo sa administrasyon ito, napakababa, walang tiwala. From the Senate President to the House Speaker of the House, tingnan mo ang mga rating nila. Ito ba ay pinagkatiwalaan ng taong bayan? Wala, di ba? So wala kayong karapatan na i-impeach si Inday Sara. Kasi masakit sa inyong pananaw, gagawa kayo ng mga bagay na pwede siraan ang aming Vice Presidente. Mga kababayan, sa totoo lang, ilan lang ang taong naniniwala sa inyo. Itong 40% mga kababayan. Itong 40% ang niniwala sa inyo. Pero kaming 70% ang nagmamahal kang Inday Sara. Ano mga kababayan? Di ba? Yan ang totoo mga kababayan. Nagplano silang impeach pero wala nila tingnan, hindi nila tingnan ang percentage kung gaano kamahal si Inday Sara. Yun ang katotohanan mga kababayan. Hindi dapat i-impeach ang aming Vice Presidente. Kung sino man gustong mag-resign, ang administrasyon na ito ang pwedeng mag-resign. Wala naman kayong ginawa. Ang mga project na natapos niyan sa panahon pa yan ni Duterte na aming presidente noon. Ngayon, anong bago na mayroon kayong project na nasimula na? Anong bago? Suro kung mayroong bago, iilan lang yun. Di ba? Hindi kaya ng aming dating presidente na major projects talaga ang ginagawa niya. Ang bago rito mga kababayan,
yung puro ninyo panbudol sa taong bayan. Alam nyo mga kababayan, kung ang gagawin ninyo siraan ang mga Duterte, mas lalong minamahal ang mga Duterte. Kung may plano kayo mga kababayan, huwag nyong siraan ang mga Duterte. Kampihan ninyo. Gawin nyong kakampi ang mga Duterte mga kababayan. Gawin ninyong kakampi para matiwasay ang inyong mga plano. Pero kung siraan ninyo, ayan ang hindi dapat mangyayari sa mga Duterte mga kababayan, kasi mahal na mahal siya ng mga Duterte, mga tao, kasi talaga silang nagsiservisyo. Kayo, paano kayo? Ang tagal-tagal nyo na ngayon dyan sa Congress at Senate, pero tingnan mo, ano ba ang ginagawa ninyo? Meron ba kayong ipinagmalaki na natatapos ninyo, na project ninyo? Wala naman, di ba? Wala naman. So by the way ng mga kababayan, hanggang dito na lang mga kababayan ating mga topic mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan. God is good all the time. God is good. Pitching your kaninyong tanan.